Good day everyone and welcome sa ato nga programa ang Buhing Awit sa Kamatuoran 101. And today, atong pagkahisgutan padayon ang ato nga ginahisgutan ni agi nga semana mahitungod sa atong mga magtutudlo sa atong mga teachers. And tungod ka ang kalibutan karon naga-celebrar sa gitawag og Teachers Month or Teachers Day. So gahimo na sila ni ana. And dili ta maghatag og emphasis sa ilaha sa kalibutanon nga butang. But today atong tagaan karon og emphasis ingon nga ato na kining gisugdan paghisgot ang tulo ka nahisgutan sa pulong sa Ginoong Dios nga magtutudlo. And we have this recap today for short time or a kind of review nga diin ang magtutudlo nga gisgutan sa pulong sa Ginoo is naay gitawag og eternal, ang Holy Spirit, external, ang mga alagad sa Ginoo, and then last one, atong gisgutan po ni agi nga semana or sa previous na nga video, ang eternal, ang grasya. But today, ato sang lantawon isa-isahaw na to kini ang kining mga teacher nga gisgutan sa pulong siya. So let's start first with the Holy Spirit or kining gitawag na to internal nga teacher. In the book of John chapter 16 verse mag-start sa verse 5 down to verse 14. Giingon din sa pulong sa Ginoong Dios, "But now I am going to the one who sent me, yet none of you asked me." So giingon din na, "Where are you going? But because I have told you this, sorrow has filled your hearts. However, I am telling you the truth. It's for your advantage that I'm going away, because if I don't go away, the Helper won't come to you." So muni giingon din sa pulong sa Ginoong Dios, "But if I go, I will send him to you. When he comes, he will convict the world of sin, righteousness, and judgment. Of sin, because they don't believe in me. Of righteousness, because I'm going to the Father and you will no longer see me. And of judgment, because the ruler of this world has been judged. I still have a lot to say to you, but you cannot bear it now. Yet when the Spirit of truth comes, He'll guide you into all truth. He won't speak on his own accord, but he'll speak whatever he hears and will declare to you the things that are to come. Ingon si Jesus Christ, He will glorify me because He will take what is mine and declare it to you. So, mao ni siya ang gisulti ni Jesus Christ about sa teacher, helper, comforter, lain nga term, nga diin isend ni Jesus Christ within us makig-uban kanato mga Kristohanon sa katong mga mutuog mudawat ni Jesus Christ. So, ang question is, kanus ama ni siya mag-start ang kining teacher nato internal. So, kanus siya mag-start? In the book of Ephesians, giingon diya sa pulong sa Ginoong Dios 1:13, "You too have heard the word of truth, the gospel of your salvation. When you believe in the Messiah, you were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until God redeems His own possession for His praise and glory." When you believe in the Messiah, you were sealed with the promised Holy Spirit. So, right in, pag-start ni mo believe ni Jesus Christ, you are sealed. Gisilyuhan ka sa Holy Spirit. So, ang Holy Spirit, diha mag-start ang ihang pag-teach sa imuya internally, tungod kay siya ang teacher nato. Gingon din hiya, and kung teacher siya ang gatudlo kanato o gahatag siya og bunga, gahatag siya og kining gitawag og fruit sa ato mga Kristohanon. In the book of Galatians chapter 5 verse 22, ingon din niya, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
gentleness, and self-control. There is no law against such thing. Fruit of the Spirit. Mao ni siya ang iyahang ginatudlo sa ato. Mao ni iyahang gina gusto mabatunan sa ato. Kining love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ngano man, nganong tudluan ta ani? Just like no sa usa ka teacher, nganong mutudlo sa siyang estudyante? Ni ana nga equation, ni ana nga formula, ni ana nga lesson, ni ana nga subject. Tungod kay ang mga estudyante wala kabalo. So kitang mga tao, kitang mga believers, wala ta kabalo unsa di ay ang real love, real joy, real peace, real patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Nga dili hipokrito, and self-control. Nga dili temporaryo. Mao din na ang itudlo sa Holy Spirit that sometimes these teachers, not sometimes but all the time, makalimtan na to. Dili na to ma-acknowledge even sa atong prayer. Di na to ma-mention ang Holy Spirit, ang working sa Holy Spirit within us. Ang atong gina-mention sometimes bias. It's only the Father and the Son. Ikaw sa imuhang prayer, kinsa kaha ang imuhang ginapasalamatan kanunay? Di ba kay siga the Father? Sometimes ang working sa Holy Spirit, ingon nga gipangayo ni Jesus Christ, ingon nga i-send out ni Jesus Christ, diri ka nato, nga makig-uban ka nato, mutudlo ka nato deeply, ug mo convict, mo strike sa atong mga konsensya. Usahay makalimtan nato siya. Nga bisan sa atong prayer, in the book of Romans chapter 8, ingon diha sa pulong sa Ginoong Dios, ingon diri in the same way, the Spirit also help us in our weakness. The Holy Spirit, He's just only as a teacher, but a helper. Siya ang help sa ato, sama po sa atong mga teachers, sa kalibutanon, sa education, nga diin ang mga teachers mo nahimo nga ikaduhang ginikanan sa atong mga kabataan. Sila ang gatabang sa atong mga kabataan. So ang Holy Spirit po, spiritually, ang Holy Spirit maopoy gatabang sa ato. Even words, no? The Spirit also help us in our weakness. Sa atong mga kaluyahon, siya ang ga-comfort ka nato. Tawag bitaw siya comforter, kay dili gyud biyaan. Siya ang mo remind sa ato sa mga words ni Jesus Christ. Siya ang mo pahinumdom sa tanan nga mga gisulti ni Jesus Christ. According to John, siya ang mo pa-remind sa ato unsa ang gipangsulti ni Jesus Christ. Since we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with the groans too deep for words. And the one who searches our hearts knows the mind of the Spirit, for the Spirit intercedes for the saints according to God's will. Mao ni ang trabaho sa Holy Spirit. Mao ni ang the best nga teacher. Si Jesus Christ, yes, teacher siya. And kag ang Holy Spirit man. Muna nga, sa ato ang kinabuhi, dili dahil na to pwede, una, dili madawat ang teacher, ang Holy Spirit. Kay dili ta matudluan kung di na to siya dawaton, di na to siya pasudlon. Just like for example, sa classroom, ang teacher, kung dili tagaan og tsansa sa mga estudyante nga motudlo sa ilaha, dili sila makamao. Pwede mag-demand, just like no sa uban nga nasod, mo demand ang mga estudyante, ginabuli nila ilaha mga maestro-maestra. Sila mo'y hari. Pero sa atong kinabuhi, kung di na to i-allow pod ang Holy Spirit, kung ang motudlo ka sa ato, ang ato nga garbo, walay mahitabo sa ato, dili ta makabalo.
unsay kagustuhan sa Ginoo. And that's the work of the Holy Spirit. He teaches us, even convicts us, bisan sa atong sala, nga mahimo kitang guilty. For sure, kung wala kay Holy Spirit, di ka makabalo, dili ka magiyahan, dili ka ma-remind sa pulong sa Ginoo. Dili ka makonvict sa imong sala. So, may it be nga kining number 1, internal nga teacher nato, ato na yung nabatunan. Kaya kung wala pa, mahimong kawang lang. Ang kinabuhi nato kay isa lang. So, una, for salvation, guarantee for salvation, deposit. Ang Holy Spirit mo nahimong deposito para sa ato. That's why we should thank God. We should thank the Holy Spirit for His work. And we thank the Lord, God the Father, for sending Jesus Christ para sa ato. And Jesus Christ also, we should thank Him tungod sa ihang concern sa atong kinabuhi nga ang Holy Spirit padayon mag-ministeryo kanato. Kana lang, may God bless us all. Thank you.